And our Lord of all Lords. At dalangin ko na patuloy tayo na magpupuri sa Panginoon whatever yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. And we will continue to sing praises and worship to our Lord. At sa gabing ito, sana po excited muli tayo na makatanggap ng salita ng Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. And sige po, this time we will hear po yung salita ng Panginoon at alam ko na sana yung mga puso natin ay excited na makapakinig ng mga salita ng Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, over the past weeks po at even po nung nasa bakasyon kami, I've been asking the Lord, tinatanong ko ang Panginoon, Lord, ano ba yung gusto mong ihayag ko sa iyong mga anak sa gabi nito? What do you want me to share to the church? Tinatanong ko ang Panginoon for the past weeks at yung nung nasa Pilipinas kami, kasi si Pastor sinabi niya sa akin noong kwan, sige, Pastor, andun kami sa bundok, ang maganda doon mag-prepare ng sabi natin ni Pastor nung nakaraan. Andito pa ako, and I've been really thinking, Lord, what do you want me to share to the church, sa iyong mga anak? And interestingly, something very simple inspired this message. Kasi every time na may makakakita sa amin, nung nasa Pilipinas kami, every time na yung may makakasalubong kami sa pamilya namin, mga friends namin, or people we meet randomly, ito yung tinatanong nila, they ask these things. What's next for both of you? Ano daw yung next sa amin ni Nathan? Kailan kayo magkaka-baby? Amen? Saan kayo pupunta after this? Di ba pag nag-meet kayo, saan kayo pupunta after? Anong plano nyo ngayon? What are you praying for these days? And I realize so many questions we get in life are about direction. People don't just ask about your current situation, hindi nila tinatanong kung ano yung sitwasyon mo in this current. They want to know where we're going next. What's next? What's ahead? What's the plan? Amen. That's when God reminded me of one of the most common questions we hear, especially sa ating mga Pinoy. And it will be the title of our message tonight. Ang title po ng message tonight ay Saan ka punta? It is very common sa ating mga Pilipino. Pag nagbihis tayo ng maganda, nakaayos tayo, di ba sasabihin ng makakasunod, saan ka punta? It's very common, it's very, yung natural sa mga Pilipino na tinatanong to. Sorry po. Saan ka punta? Where are you going? Diyan lang. It sounds like very casual, no? Everyday question. Minsan pabiro pa na tinatanong sa atin to. But if we think deeply, pag iisipin natin yung tanong na saan ka punta? Where are you going? It's not just a casual question. It's a life question. A spiritual question. A purpose question. Amen? Are you just going anywhere? Or do you actually have a purpose for where you're going? May purpose ka ba sa pupuntahan mo? Or just simply going anywhere? Saan ka punta? Dyan lang sa tabi. Amen? Kasi sabi nga nila, kahit ang ayos-ayos mo sa labas, maganda ang suot mo, maayos ang itsura mo, pero kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, baka nga mabilis lang tayong gumalaw. Pero mali pala yung direction na pupuntahan natin. You might look like you have it all together. But if you are not walking in the direction God is calling us, then we are just moving. Ayun lang, nag-move lang tayo. We just keep on moving. And we are not
progressing. Nagmo-move lang tayo. Kung hindi natin alam kung saan tayo patungo, if we are not walking in the direction God is calling us, then we are just moving, not progressing. So tonight po, I just want to reflect, and I want us po to reflect personally. Kapatid, saan ka punta? Where are you really headed? In your decisions, sa mga decisions mo, in your relationship, in your goals, and especially in your walk with God. Tonight, and let's just take this time to listen to what God's Word says to us about yung direction natin, yung purpose natin, and yung pagiging obedience natin sa Panginoon. Amen? Can we all stand po as we pray po? Before we dive in po sa salita ng Panginoon, hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang mangusap sa bawat isa sa atin at gagamitin ang kanyang anak na maghahayag ng kanyang mga salita. And alam ko na may pinipare ang Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. And let us always open our heart, open our mind to the word of the Lord. Hallelujah, Lord God. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa napakagandang gabi na pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God, sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, for the time, Lord God, that we have gathered here in your presence, Panginoon, para kami, Lord God, ay makaka-awit sa iyo, makakapagpuri sa iyo, makakapagpasalamat sa iyo, Lord God, for all the things, Lord God, that you have done and you are doing, Lord God, in our life. Lord, in our life, Panginoon, and samahan mo kami, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Lord, we open our hearts to you. We will open our life to you, Panginoon. At ikaw, Lord God, ang siyang mangusap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, sa gabing ito. Lord, we ask, Panginoon, na mangusap ka personally, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Help us, Panginoon, na i-examine, Lord God, yung mga puso namin, Panginoon, na kung ano man, Lord God, yung mga plano namin, Lord God, na hindi naka-align sa iyo, Panginoon. Lord, you will speak to all of us, Panginoon. Lord, you will remind us, Panginoon, na kami, Lord God, ay mag-walk lamang, Panginoon, ng naaayon, Lord God, sa kagustuhan mo, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Lord, let your will be done, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, Holy Spirit, lead us tonight. Maraming salamat. And Lord, we pray, Lord God, that you will remove, Panginoon, anuman, Lord God, yung gawa ni Taning, Lord God. We remove every distraction, Panginoon. We nullify any works of the enemy, Panginoon. And Lord, ikaw lang, Panginoon, ang mangunguna, Lord God, sa gabing ito. Maraming salamat, Lord God. Bless your children, Lord God, as we hear your words, Panginoon. We thank you. We honor you, Lord God, for in Jesus' name we have prayed. Amen. Hallelujah. So tonight po, our key verse is found in the book of Proverbs. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. At sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Amen. Nire-remind po tayo ni Lord sa gabing ito na it's not about trying to figure out life on our own. It's about learning to trust God fully and follow Him completely. Kasi alam niyo mga kapatid, kung gagawin natin yon, when we do that, He promises to lead us in the right path. He will make your path straight. Amen. Di ba? Napaka-exciting nun na pag binigay natin yung sa Panginoon and it's not our own understanding, He will make our path straight. At ang ganda sa pakiramdam na kasama natin ang Panginoon na gumagalaw. Amen. Hallelujah. So, sige po, let's dive in sa ating para makikita natin kung paano tayo gagabayan pa ni Lord
sa ating buhay para hindi tayo maligaw or para hindi tayo mapunta sa maling direksyon. Amen po. So, and let's proceed po sa ating amen. Sa ating point 1 po. Check the map. Know God's will. Amen? Alam niyo ba yung feeling na sobrang excited kang pumunta sa isang lugar, pero along the way, naligaw ka kasi hindi ka nag-check ng map. Or hindi mo chinek yung direction. Ako madalas yon, alam niyo yun, lalo pag pumunta ka sa Dubai, sino nang nakaranas doon? Na pag hindi ka nag-check ng map, maliligaw ka. There will be the road. Magre-road ka kung hindi ka naka-check ng map. So ganyan din, church, ganyan din yung buhay natin. Kapag hindi natin alam yung plano ng Panginoon para sa atin. And, let me ask you this. Sino ang guide mo? Sino ang guide natin? Anong mapa ang sinusunod mo sa buhay mo? Anong mapa ang sinusunod natin sa buhay natin? Pwede bang isipin natin, let's think about it. Sino ba talaga ang guide ko? Anong mapa ang ginagamit ko, ang sinusunod ko sa buhay ko? Sabi doon sa salita ng Panginoon in Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Ang ganda po na reminder sa atin ngayon that God's Word is our lamp. It doesn't always show us the whole road, hindi man pinapakita yung buong road, but it gives us enough light for the next step. Amen? The problem is something, yung problema lang is, sometimes you want to know God's will while still living by the world patterns. Pero hindi yun mag-work, kapatid. Yun kasi yung minsan problema natin eh. Gusto natin, Lord, ikaw Panginoon, yung will mo Panginoon, yung manguna sa buhay ko, but we are still doing the patterns of this world. At hindi yun okay, kapatid. Hindi yun mag-work. Kasi imagine po natin, imagine po na nasa road trip po tayo. Mag-road trip tayo sa isang napakagandang resort sa Diba. Mag-road trip tayo. Diba excited tayo? Excited tayo kasi magkakasama tayo, mag-road trip tayo. At puno ng fuel si Jaire. Amen. Dala natin lahat ng gamit, may barbecuehan, amen, may mga gitara para makapag-awit tayo. Pero pag alis natin, hindi tayo nag-check ng GPS. Naligaw tayo. So habang nagdadrive si pastor, napadaan sa maraming detours. At dead ends. Naalala niyo, pastor, may dead end tayo ng nakaraan. Kasi hindi tayo nag-check ng map. And at the end, naubusan tayo ng gasolina, kapatid. At na-frustrate. Dahil hindi natin makita ang tamang daan. Ganyan din ang buhay. Many people prepare to look successful. Pero hindi nila chine-check kung align ba ito sa direksyon ni Lord sa buhay nila. Yes, we want God's blessing. Alam niyo, lahat naman tayo gusto ng blessing ng Panginoon. Pero, we don't want to follow God. It will not work, kapatid. We want God's blessing, but we are not following God. Hindi yun mag-work, kapatid. Kasi in reality, we won't find our purpose if we're following po yung own path natin. Yung own plan natin. We won't reach yung destiny natin if we're not aligned with God's direction. Gaya nga po ng napag-aralan natin last week sa preaching po ni Sister Aiza, we need a renewed mind.
Kailangan natin ng renewed mind para ma-understand natin yung will and purpose ng Panginoon sa buhay natin. It's not about us shifting yung question na what do I want? At i-change natin doon sa, Lord, what do you want from me? Ano yung gusto mo, Lord? Lord, what do you want? Hindi yung, what do I want? Let's change that perspective. Let's change that question. Kasi sinasabi, Lord, ito yung gusto ko eh. Ito, sige, please Lord, ito yung gawin mo. But let's change that question. Lord, what do you want? Ano yung gusto mo sa buhay ko, Lord? Amen. Church, let God be siya yung maging navigation natin. Siya yung maging, alam niyo yung navigation system, yung may sa barko kasi, di ba, nung pumunta kami sa barko, may ganun, may navigation kung north, east, west, ganun. So let God be our navigation system. Gawin nating mapa o gabay. Sorry po. Gawin nating gabay o mapa ang salita ng Panginoon, the Bible. Yun po yung, because God's Word is our map that shows us the right path. Ang salita ng Panginoon ang magpapakita sa atin kung ano yung tamang daan. Amen. And prayer, it will be our GPS. Yun po yung nagko-connect sa atin sa Panginoon that keeps us on track. Pag nanalangin tayo sa Panginoon, that gives us the time to have a moment with the Lord. And yun po yung nagbibigay ng connection sa atin para ibigay sa atin ng Lord na, eto anak, bibigyan niya tayo ng kasagutan. If we really talk to the Lord, if we really pray to the Lord with all of our hearts. And mga kapatid, let's not just pray if we need God. Let's pray to the Lord always. Let's thank Him always. Not just because we need something from the Lord. Amen. Hallelujah. And let the Holy Spirit, yun po yung gawin nating gabay, because the gentle voice na nagwi-whisper sa atin, sasabihin sa atin ng Holy Spirit, huwag ka dyan, turn here. That still small voice of the Lord that says, wait, this is not yet the right time. And that still small voice of the Lord that says, go. This is what I want you to do. Kaya church, before tayo mag-make ng mga decision sa buhay natin, let's ask ourselves, align ba to sa will ng Lord sa buhay ko? Before we conclude in a situation, am I following yung principles ng Lord sa buhay ko? That if I will do this, is it aligned sa salita ng Panginoon? Matutuwa ba ang Panginoon if I will decide to do this? Will this decision of mine honors the Lord? Let us always ask this. Pag gumagawa tayo ng decision, and let's not make decisions on our own. Amen? Isipin po natin, yung life po ni Jonah, it's a great example. Nasabi na to ni Pastor Fred actually nung matagal naalala niyo ba yung life ni Jonah? Di ba, God, sinabi niya kay Jonah na pumunta ka sa Nineveh. Go to Nineveh, sabi ng Panginoon kay Jonah. Pero anong ginawa niya? He followed his own map. At anong naging resulta? Instead na pumunta siya sa Nineveh, he went to opposite way. Saan na yan? Sa Tarshish. Tarshish pa, Pastor, no? Amen?
At ang result po noon, nagkaroon ng storm, nahirapan pati yung mga kasama niya. At kinain siya ng giant fish. Amen? But when Jonah finally surrendered, doon lang siya nakarating sa tunay na God-given destination niya. Yung talagang binigay na destinasyon sa kanya ng Panginoon. When he finally surrendered sa Panginoon. When he finally followed the Lord. When he finally obeyed the Lord. Amen. At ganun din dapat ang gawin natin sa buhay natin, mga kapatid. Let's follow yung path na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Ayoko nga, sis. Amen? Hallelujah. And maging great example sa atin yung life ni Jonah na di ba nung hindi niya sinunod ang Panginoon, nawala siya. Maraming storm and even yung mga kasama niya nahirapan. And it is a great reminder it's a great encouragement sa atin na baka isipin natin, baka yung mga kasama natin mahirapan din if we will not follow. And even if sa sarili natin. So we should always follow the leading of the Lord. We should obey yung kagustuhan ng Panginoon because I know and I believe it will be a success. At the end of the day, yung story natin, it will be good one. Amen. Amen. Hallelujah. So let's proceed po sa point number 2. Avoid wrong turns and let us guard yung influences natin. Amen? Kasi dito sa mundo, church, in this world, there's a lot of distraction. Ang daming mga distraction, ang daming roads na mukhang okay. Pero hindi palaging galing sa Panginoon. Sabi nga sa word niya sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Example po, pag gumamit tayo ng Waze at Google Maps, minsan helpful, di ba? Mabilis ka makarating pag gumamit ka ng GPS. Di ba pag pumunta tayo sa ibang lugar, pag gumamit tayo ng GPS or Google Maps, mabilis tayong makarating kasi helpful siya. Pero may mga times pa rin na nadadala tayo sa sarado, na kalsada, or sa traffic kasi may red, di ba? Minsan may red, may orange. Or worse po, dead end. Bakit? Why? Kasi minsan hindi natin dino-double check. Amen? Amen? Or minsan, yung application, nag-wrong yung call niya. Kasi sabi dito yung exit eh. Minsan nag-aaway na kayo ng kasama mo sa harapan. Eh dito yung sinabing exit eh. Di ba? Sino po? Si Ate Aiza, baka alam niya yan. Kami kasi ni Nathan minsan ganun eh. Bakit dito yung, umikot na naman. Kanina 5 minutes na, ngayon 10 minutes na. Di ba? Amen? Same po yan sa buhay natin. When we allow influences to guide our decisions. Like yung sa social media, makita lang natin na nag-business ng ganito si Juan. Sige din tayong mag-business! Wala ka! Amen? We allow yung influences ng friends. Toxic friends. Amen? Or yung mga trending. We allow the influences of those trends. Or even, minsan ito yung pinaka nai-influensyahan tayo. It's our emotion. Yeah? Nakakuha niyo yun? Minsan nakakagawa tayo ng maling desisyon because we are following. We are following yung mga yung impluwensya ng emosyon natin.
At doon tayo nawawala at times. Alam niyo mga kapatid, may mga things na nakikita natin na harmless or even good. Pero pag hindi natin sinuri, pag hindi natin sinuri ng salita ng Panginoon or God's truth, will end up far from His plan. Ang ending nun, magiging malayo tayo sa plano ng Panginoon sa atin. Kaya lagi nating itanong sa mga sarili natin, sino ba ang pinakamay say sa buhay ko? Siyempre ako, sarili ko to eh. Amen? Sino ba ang pinakamay say sa buhay natin? Yung circle of friends ko ba? Si Nathan ba ang Amen? Tinutulungan ba tayo ng circle of friends natin to grow sa Panginoon? Or nilalayo tayo? Tanungin natin yung sarili natin. Who influences us? Yung circle ba natin na nilalayo tayo sa Panginoon, is it good or bad? Siyempre, it's bad. Kasi nilalayo tayo sa Panginoon. Those kapatid, yung maging circle sana natin, circle of friends natin is yung tutulungan tayo para mag-grow sa Panginoon. Hindi mapalayo tayo sa Panginoon. Amen? Or baka naman yung mga content na pinapanood natin. Kasi ang dami na, mag-swipe ka lang sa Facebook ngayon, ang daming lahat na vlogger eh. Sabi sa baryo namin, nung umuwi kami, grabe, pati yung nanay ko, vlogger na. Sabi, natatawa na, just for entertainment. Kasi, nakakatawa lang na sasabihin niya sa kapatid ko kay Isel, yung pangalawa, sabi niya, paano ba tuturuan mo ako para makapag-monetize? Ay, Allah, mother, sabi ko ganyan. Ano ba yung nakakapag-influence sa atin yung mga content? Kasi, alam niyo yan, kinakausap ko sila mama nun. Sabi ko, ano yung purpose mo to have that content? Is it for entertainment or pa? Pero nung mga nakaraan, nakikita ko naman ang mga kino-content niya sa vlog niya. It's about kumakanta siya para kay Lord, nagtutugtog siya. So, sabi ko, sige, okay naman. Para siguro ma-pan niya lang din, ma-share niya lang din yung talent na binigay sa kanya ng Panginoon. So, she's singing a Christian song para sa Panginoon. And she's contenting it. Parang nilalagay niya, sinisend niya talaga. Minsan nilalagay niya pa sa groups namin. Amen? So, kapatid, hindi lahat isipin natin that hindi lahat ng trending po tama. Hindi lahat ng masaya, healthy. Hindi lahat ng okay lang ngayon, okay pa rin tomorrow. Tingnan po natin yung life ni King Saul. Di ba nag-start siya well? He started so well. God chose him as a king. Pinili siya ng Panginoon. Pero along the way, nakinig siya. More on people's opinion. At yung own impatience niya. Doon siya nakinig. God told him to wait and obey. Pero na-pressure siya kasi ang daming mga influences na nagsasabi sa kanya. So ang result nun, he disobeyed the Lord. Nagmamadali siya eh. Nawalan siya ng favor. And eventually, nawala yung kingdom. Kasi really, this world will always offer us shortcuts. Nagbibigay siya lagi ng mga shortcuts, yung madalian. Mga fast track. Mga ways na looks easier, looks faster, or more fun. Pero kung wala si Lord doon,
ang ending natin, frustration. Hindi fulfillment, kapatid. So church, let us always guard yung puso natin. Let us protect our circle. Hindi yung sisiraan natin yung circle natin, but let us protect our circle. Amen? And let us always be wise with what and who will influence us. Kung ano yung inaalaw natin na mag-influence sa atin, let us be wise and let us ask the guidance of the Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Mamaya natutunan po ba tayo? Sinaantok na ako eh. Okay pa po ba tayo? Amen. Amen. Kaya ba? Amen. Amen. Hallelujah. So let us proceed po sa ating point 3. Yan po yung point. Let us guard always yung puso natin and protect our circle, and let's be wise with what and who we allow to influence us. Amen po. So number 3 po. Amen. Lagi nating nakikita to sa mga quotes sa Facebook and sa lahat ng napapanood natin. Our point 3 para maging gabay natin is, let us always walk by faith, not by sight. Amen. Yes, minsan hindi klaro. Hindi klaro yung steps. But yung pag-follow sa Panginoon means walking by faith, kapatid. Following God means walking by faith, not by feelings, and not by fear. Amen? Sabi sa word ng Panginoon sa Isaiah chapter 30 verse 21, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Amen? At pag narinig natin yung voice ng Panginoon, let's always obey. Amen. Ang ganda ng pangako ng Panginoon sa verse na to. God doesn't just point the way. He walks with us on the way. Ang sarap nun. Lord, ang sarap na kasama ka namin sa paglalakbay namin sa mundong ito. Because it's very hard to walk on your own. Kahit sabihin natin na andyan naman yung pamilya natin, but it's always different to walk with the Lord. Amen? Minsan minsan kasi tahimik, minsan parang di natin marinig si Lord, pero nandun yung still small voice, yung sabi nga kanina na nagsasabi sa atin na and yung voice na yon, it gently guiding us kung ano yung next step na gagawin natin. Imagine na lang po natin na parang nagda-drive tayo sa gabi and late at night at sobrang or madaling araw na sobrang foggy niya. At habang ano po, yung parang halos hindi natin makita yung daan, minsan nakakatakot kasi gabi. Pero mapapansin mo, there are road lines. Yung yellow, nakikita po ba natin yon? Yung yellow, yung white, that guides us forward. At habang sinusundan natin yung lines na yon, kahit hindi natin buong makita yung kalsada, makakarating tayo sa pupuntahan natin, di ba? Because there is this line that guides us. There is this white, this yellow line that guides us. Ganyan din po yung guidance ni Lord sa buhay natin. Hindi niya laging pinapakita yung buong daan, pero binibigyan niya tayo ng enough na light para sa next step natin. At yung light na yon madalas nanggagaling saan?
sa kanyang word. Amen. At minsan nang gagaling iyon kung nakipag-usap tayo sa kanya in prayer. He will give us the light for anong next na step na gagawin natin sa mga salita niya, sa prayer, and the Holy Spirit, yung small voice ng Panginoon. It will guide us, mga kapatid. So, that's where faith comes in. Doon na po the faith na comes in. Ang hirap mag-Tagalog pala. Bakit? Englishera na ba ako? Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, let's be reminded na don't wait to feel na 100% ready or sure ka. Maraming tao ang hindi nakakalakad sa calling nila dahil naghihintay pa ng perfect condition. Clear na sign o confirmation sa lahat. Pero minsan, ang hinihintay pala ni Lord ay ikaw. Yung sarili mo, kapatid. Ikaw lang pala yung hinihintay ni Lord. Yun lang pala yung sign for you to take the first step. Alam niyo yung unang sinabi sa amin ng Panginoon, nila pastor na we will stand sa pulpit para mag-share ng salita ng Panginoon. Sabi ko pa kila pastor dati, wala pang sign, pastor. Wala pa, hindi pa ako kinausap ni Lord eh. Pero doon ko pala doon ko nakita as I walk yung sa patuloy na paglalakad ko sa Panginoon and ako lang pala yung hinihintay ni Lord. Ako lang pala yung hinihintay niya na lumuhod sa Kanya. And it's ang saya sa puso na makapag-share ng salita ng Panginoon, kapatid. Ang saya sa puso na magamit ni Lord in the pulpit. Amen? Kaya yung pag-aawit natin sa Panginoon, yung mga ginagawa mo sa Panginoon, the Lord is not blind. Amen? Bibigyan niya tayo. At kung may mga times man na nawawala yung fire natin, let us always ask the Lord, Lord, pag-alapin mo pa yung hunger and thirst ko sa'yo. Amen? At let's always be reminded to take the next step, kahit maliit lang. Kasi God's direction is often step by step. Hindi siya yung full road. Step by step yung binibigay ng Panginoon. Kapag sinunod natin ang Panginoon sa maliit na bagay, alam ko siya na mismo ang magbubukas ng susunod na pintuan para sa atin. Amen? And let us always listen to God's voice, kapatid. Yung voice ng Panginoon, and is it always so loud? Hindi siya parang sa movie na napaka-dramatic. Minsan, it's a gentle whisper. Through the verse, in prayer, minsan sa mga conversation natin. Or in a quiet peace in our heart. Kaya let's be sensitive po to that still small voice ng Panginoon. Na pag kinausap tayo ng Panginoon, damdamin natin yung moment na yon. And let's be sensitive of that. Amen. Church, remember, faith is not about what we see. Yung faith, hindi yung nakikita natin. It's not about what we see. It's about who we trust. And that is our Lord Jesus Christ. Amen? Kahit hindi mo makita yung buong picture, kapatid, basta alam mong kasama mo si Lord, keep walking. Patuloy tayong maglakad. We may not see the full path. Yung buong daan, hindi man natin makita.
But if God is leading, we can walk confidently. One step at a time. Amen? Hallelujah. Gaya nga ng laging sinasabi ng ating mga pastor, faith is not the absence of doubt. Faith is obeying God kahit may mga doubts ka. Kahit hindi klaro, kapatid. So church, even when things seem uncertain, kahit nararamdaman mo that things are uncertain, keep walking. Keep trusting and keep believing, amen. Because when we walk by faith, we'll see God's direction. God will always lead us to His perfect destination, amen. And are you excited for that? Yung perfect destination na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, as we conclude po, okay pa po ba tayo? Amen. This is already a conclusion. May naiintindihan po ba tayo? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, as we conclude po, let me ask you one more time. Saan ka punta? Kay Lord. Amen. Where are you going? Heading. Heaven. Heading towards the Lord. Amen. As we conclude po, let me ask you this. Where are your decisions leading you right now? Where is your heart headed? Are you following your own plans? Your own feelings? Or are you following the world's opinion? Or are you truly following God's direction? Kahit hindi ito yung pinakamadali o pinaka-popular, remember this, church. It's not about how we are moving so fast. It's not about how we look outside. What matters most is the direction of our life. Because yes, we can be moving fast, but in the wrong direction. We can be doing many things, but not the right thing God asks us to do. We don't need to know everything right now. Hindi mo kailangang alamin lahat, kapatid. We don't need to know everything right now. We don't need to have our life figured out. But we do need to trust who we're walking with. And that is Jesus. Amen. Because He is the way. He is the truth and the life. And when we walk with Him, we will never be truly lost. Amen. Maybe tonight, you feel may mga nagawa kang wrong turns, may mga wrong decisions ka na nagawa sa buhay. Maybe distraction, or yung pressure, or yung pain pulled us away from God's path. Maybe we are walking in circles, trying to find our purpose. But ang ending yun, napagod ka, or na-confuse ka, or you will feel empty. Church, listen to this. Can we just close our eyes? Listen to this. God is not here to condemn us. He's not saying, ang dami mong mali, anak. God is not saying to us, na ang dami mong mali. He's saying, anak, come back. Walk with me. Walk with me.
again. God is calling us back to the right road, to His direction, to His plan, and to His presence. Can we stand po? Can we all stand po? Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong word, Lord God, sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pusong bukas, Lord God, na makinig, Lord God, ng iyong mga salita. Patuloy ka namin papapurihan, Lord God. Salamat, Lord God, dahil once again, ni-remind mo, Panginoon, ang bawat isa to follow your direction, O God. Lord, kung minsan naliligaw kami, pero salamat kasi laging bukas ang daan, Lord God, pabalik sa'yo. Your arms is wide open, Lord God, to accept us, Lord God, because you love us so much. And we are so thankful, O God, that we have a Father that accept us, Lord God, kahit naliligaw kami. Andiyan ka, Panginoon, waiting for us na kami, Lord God, ay bumalik sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad, Lord God, sa tamang direksyon, Lord God, kasama ka. At tulungan mo kami, Lord God, teach us, O God, to trust you even when we don't see, Lord God, everything clearly, Panginoon. Because we know, Lord God, that you will be the light, Panginoon, in our path, O God. And Lord, continue, Lord God, to lead us, Lord God, step by step. Holy Spirit, ikaw ang maging guide namin, Lord God, sa araw-araw. Turuan mo kami, Panginoon, na makinig, Lord God, na maging sensitive, Panginoon, for that still small voice. Hallelujah, Lord God. Lord, we surrender our plans to you. We surrender our lives to you. We surrender our family to you. We surrender, Panginoon, yung puso namin, Lord God, yung buong buhay namin, Panginoon. Lord, we cannot do anything apart from you, O God. Kung wala yung direction mo, Panginoon, Lord, mawawala kami. Kaya't sa ngayon, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Guide us always, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na yung buhay namin, Lord God, maging align, Panginoon, sa kung anuman yung kagustuhan mo, Lord God, sa buhay namin. That it will be aligned, Lord God, in your will and purpose, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, O God. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ay ibibigay namin sa iyo, Panginoon, for all, Lord God, na reminders mo sa amin, for all, Panginoon, na pagmamahal mo sa amin, for guiding us always, Lord God, for loving us, Panginoon, even if we are unlovable, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga anak, Lord God, sa gabing ito. At Panginoon, kami, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na itataas ka sa aming mga buhay. Hindi lang sa ngayon, Panginoon, but in all the days of our lives, we will exalt you because you are worthy of honor, of thanksgiving, O God. At Lord, binabalik namin, Panginoon, lahat, Lord God, ng papuri, lahat ng